Kakayanin mo bang maiwan sa school kung saan may kaluluwa ng estudyante na hindi matahimik at ang worst case pa ay kaya nitong manakit? Good morning everyone! Welcome back to my channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, hit the notification bell so you don't miss an upload. At ngayon, babasahin ko na ang kwento mula sa ating sender at listener na si May Ann. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si May Ann at ito po ang nakakatakot na karanasan ko nung nag-aaral pa lang ako sa isang lumang university. Matagal ko pong pinag-isipan kung ikukwento ko ba ito dahil hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang takot at bigat sa dibdib tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Isa po akong working student noon. Madalas gabi na ako umuuwi at minsan ay inaabot pa ng madaling araw sa loob ng campus dahil sa mga proyekto at thesis. Ang university na pinapasukan ko ay kilalang luma. May mga gusaling itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano. Makakapal ang pader, mataas ang kisame at mahahabang hallway na kahit sa umaga ay parang may anino ng dilim. Sabi ng mga matatandang gwardya, dati raw itong naging evacuation center noong giyera at marami raw ang hindi na nakalabas ng buhay. Isang gabi, bandang 10:00, mag-isa akong naiwan sa library. Tahimik na tahimik. Taning tunog lang ng electric fan at pag-flip ng mga pahina ng libro ang maririnig. Habang naglalakad ako palabas, may narinig akong mahinang iyak. Akala ko una ay guni-guni lang dahil pagod na ako. Pero habang papalapit ako sa hagdan, mas naging malinaw ang tunog. Parang batang umiiyak, pilit pinipigilan ang hikbi. Huminto ako. Kinabahan pero naglakas loob akong silipin ang pinanggagalingan ng iyak. Sa may lumang CR ng faculty room, may nakaupo sa sahig. Babaeng nakauniporme ng estudyante, basa ang buhok at yakap ang tuhod. Tinawag ko siya. Tinanong ko kung okay lang ba siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, doon ko napansin na wala siyang mata. Itim lang ang butas ng mga mata niya at ang ngiti niya ay sobrang lapad, hindi normal. Bigla siyang tumayo at sa sobrang gulat ko hindi ako makagalaw. Parang may humawak sa buong katawan ko. Mahina siyang nagsalita. "Uwian na, pero hindi ka pa pwedeng umalis." Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Naramdaman ko ang malamig na hininga sa tabi ng tenga ko. May dumampi sa kamay ko. Sobrang lamig, parang yelo. Doon na ako nakasigaw at nakapatakbo pababa ng hagdan kahit madilim. Pagdating ko sa guardhouse, hingal na hingal ako at umiiyak. Tinanong ako kung saan ako galing. Nang banggitin ko ang library at ang CR ng faculty, bigla siyang napatingin sa kasama niya. Sinabihan akong umuwi na agad at huwag nang babalik mag-isa sa gabi. Kinabukasan, nalaman ko ang totoo. May isang estudyanteng babae na nagpakamatay sa CR na iyon mahigit 10 taon na ang lumipas. Naiwan daw siyang mag-isa sa campus at simula noon, tuwing gabi raw may umiiyak na maririnig, lalo na kapag may estudyanteng huling umaalis. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako muling nagpaiwan sa campus kapag gabi. Kahit kailangan ko pang magsakripisyo sa grades ko, mas pinili kong umuwi ng maaga. Hanggang ngayon, tuwing may maririnig akong mahinang iyak sa gabi, pumabalik sa isip ko ang ngiti na iyon at ang boses na nagsabi na hindi pa ako pwedeng umalis. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po ay magsilbing babala sa mga estudyanteng mahilig magpaiwan sa mga lumang lugar. Hindi lahat ng naiwan sa dilim ay buhay pa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.